Ayan, nandito tayo sa sa harapan ng Tesco. Ayan. Papasok ako yung may dyan. Tayo muna. Maritesan muna tayo dito. Ayan. Nabas ulit ako kasi yung anak ko tulog pa. At gusto kong mag-exercise. Ano ba naman? Ayan, nandito tayo sa stasyon ng tram station. Yun. Tingnan niyo yung police at yung lukulukong lalaki, yung parang baliw. Kinakausap niya sarili niya. Kinakausap ng police ngayon. Ayan, yun yung nakaitim na police na uniform. Kinakausap niya yung nahagip parati ng camera ko yung lalaking nagsalita ng malakas, nagsalita ng sarili niya. Andiyan siya sa ayan doon siya ayan. Ayan, tambay ulit tayo dito sa sa tram station. Wala tayong magawa sa bahay. Wala naman tayong maka-chismisan dito at walang mga Pilipino ngayon dito. Medyo malalaya sila. Kung mayroon man, nasa work sila. Hindi kagaya ko na pag-alagala sa city, nag-shopping. Ayun nga lang, ayun. Wala akong maisama. Ayan. Dito tayo magtambay. Sana yung pulis at saka yung kinakausap niya yung baliw na lalaki. Ayan, ganito dito. Maganda, diba? Maganda ang nila, syudad nila malinis. Ayan, kahit na maraming tao, malinis pa rin. May tagapulot kasi ng basura. Nabuboring na nga yung basurero eh. Wala siyang ma-pick up na mga basura. Ayan. Tingnan niyo. Daming tao ngayon. Ayan, nandito tayo sa sa harapan ng Tesco. Ayan. Papasok ako yung may dyan. Tayo muna. Maritesan muna tayo dito. Ayan. Nabas ulit ako kasi yung anak ko tulog pa. At gusto kong mag-exercise. Ano ba naman? Para may nagpiano. Ganito araw-araw dito sa bansang Europa. Sa Czech Republic. Busy ang groceryhan nila dito. Ayan punong-puno parati ng mga customer. Alam nyo kung bakit punong-puno ang mga yan. Kasi dito sa Czech Republic, bawal yung palengke-palengke sa labas. Pinagbabawal ng gobyerno magbinta sa labas. Ayun, makakabili ka lang ng mga mga manok, product, mga meat product sa groceryhan lang. Wala yung katulad sa atin na pumunta ka lang ng palengke. Na yun, automatic marami kang mabibili doon. Kaso nga lang dito wala. Hindi ka makakabili ng baboy sa daan-daan o sa palengke kasi pinagbabawal nila. Saka walang palengke rito. Lahat ay sa shopping mall o supermarket ka lang makakabili na mga grocery mo. Lahat bilihan ay sa supermarket. Kaya nung unang salta ko nga rito sabi ko, ba't walang palengke rito? Sabi ko, naghahanap ako kasi unang salta mga ignorante ba? Binubusog ko muna ang mata ko tapos nagtatanong, tara mamalingki tayo. Sabi ko, ayaw ko sa supermarket. Sabi ko, gusto ko sa palengke.
Sabi na sa ako, sa Asia lang yan, dito wala. Dito sa Czech Republic, bawal yun. Sabi niya. Kaya, bakit? Sabi ko gano'n. Kaya nga sabi ko, ano rito, supermarket ka lang makakabili ng baboy, manok, o ano-anong mga gulay. Minsan naglalatag sila sa doon sa labas, halimbawa, piyesta, or di kayo yung mga lisensyadong, ano lang, yung mga gulay, pero wala kang mabibiling, mga meat product, bawal. Ay nga yung mga naglalatag dyan sa labas, may pulis na hinahanapan sila na lisensya Kaya, mahirap. Ano lang yan, hindi yan pang matagalan. Saglit lang yan. Hindi yan tuloy-tuloy na naglalatag. Ayan. Kaya ang linis ng nila, paligid nila rito. Parang kaya bibili? Bibili ako ng battery. Ubos ng butter. Yun ang paborito ng asawa ko. Yun ang ginakain niya parati. Tsaka mantika. Magluluto ako ngayon. Wala na akong mantika. Ano kayang maluluto ko ngayon. May manok pa ako doon At ano pa? Gulay. Hindi ko alam kung anong gulay na iluluto ko. Pare-parehas lang naman kasi ang gulay dito Kung hindi yung frozen Baguio beans, wala kang mabibiling fresh na rito, mga exotic food. Ang mga repolyo naman nila, grabe, akala mo kahit na nilagang buto-buto, yung buto-buto o durog na yung repolyo nila, ang tigas pa rin, parang plastic pa rin. Hindi mo talaga makakain yung repolyo nila rito. Pag hinalo mo sa nilagang baka or baboy, yung mga buto-buto, hindi mo talaga makakain. Kahit na yung igigisa mo lang, isali mo sa chop suey, hindi mo rin makain yung repolyo nila. Naku, kahit na durog-durog na yung mga gulay na hinalo mo sa chop suey, yung repolyo, ganun pa rin, ang tigas, parang plastic. Katapos kung kagatin mo, napakatigas. Grabe, super tigas. Kaya na mga gulay dito, mga lang, araw-araw na gulay na makikita mo, nako-umay na rin. Yung, repolyo, yung paprika, tsaka celery, kamatis, tsaka yung mga pang-salad lang. Ayun lang. Wala nang iba. At tsaka cucumber. Iilan lang. Wala ka talaga mabili mga exotic gulay dito. Wala yung okra, wala yung yung maraming wala rito. Kaya sa bansang ito, kung anong meron dyan, yun ang kainin mo. Yung pangmayaman ng mga gulay. Sabi nga sa atin yung mga gulay nila pangmayaman. Kahit na isda, wala kang halos mabili rito. Makakabili ka ng isda, kaso nga lang frozen. Naku, pag niluto mo yun, matabang na, wala nang lasa. Kahit na anong halo mo ng maraming ingredients, wala pa ring lasa yung frozen isda nila dito. Hindi mo makain. Matabang, iba ang lasa. Kaya ang mahal pa ng mga isda nila rito. May mga salmon, yun ang mamahalin, mahal ang salmon dito. Diyos ko po. Kung may pera kami, kung minsan sinasama sa budget namin, ay nakakain kami ng salmon. Bumibili kami ng may 500 or 700 na salmon. Pag nag-wholesale, bumibili ako. 700 yun pero pag binili mo yun ng baboy, gulay, ang dahil mo na bibili, isang postcard na yun. Hindi, marami na yun. Kaya halos hindi ka makapag-isda rito kasi mahal. Tsaka ilang slice lang yung halagang 700 na salmon. 1, 2, 3. Malilit na slice, mga 1, 2, 3, 4.
Mga 5 piraso lang na slice. Ayun, pang ano lang. Kung minsan tinitipid namin para may isda kami araw-araw. Minsan isa. Hindi nag-slice ako, 5 slice. Isa sa anak ko, isa sa akin, isa sa asawa ko, 3. Di may natira pag 2. Ayun, iisipin ko kung paano ko na naman yung hatiin. 2 na lang yun eh. Ayan, kung minsan binibigay ko na lang yung 2 sa anak ko, nagbababoy na lang ako. Kulang pa rin. Halagang 700 ha. Ano yun ha? Pang isang araw lang yun na salmon. Mahal. Kaya hindi ka makapag-ano rito. Makapag-isda araw-araw. Ayan na, napaka-ano na natin. Napalayo na natin ang usapan. Ayan. Nakikita niyo ang ano ko. Buhay ko rito araw-araw. Araw-araw nandito ako sa shopping mall. Wala akong magawa. Ayan, sa shopping, bibili ng mga gulay. Ganito ang buhay ko sa shopping mall tuloy. Ganito ang buhay ko sa shopping mall. Narito ang buhay ko dito sa bansang Europa. Taga-shopping. Ayan, taga-shopping. Taga-luto. Ayun. Taga-laba. Taga-lahat. Taga. Ayan. Diba? Ay, kailan kaya ako makakapagbakasyon? Malapit ng bakasyon ng mga student. Ay, nako. Wala na silang pasok mga 2 months. July, August. Gusto kong magbakasyon sa Taiwan. Ay, nako. Sana kumita ako ng malaking pera para makabili ako ililibre ko naman yung asawa ko sa flight ticket niya. Siya na lang parating bumibili. Ayan. Sa kaya tingin tayo, tara sa loob ng shopping mall. Tingin tayo kung ano mabibili natin. At tayo uuwi na. Magdadalang oras ulit ako rito. Ganito ang exercise ko tuwing araw-araw. Pagala-gala sa shopping mall. Habang nag-i-exercise. Ayan. Ngayon hindi ako makalabas sa labas kasi maambon. Tsaka medyo malamig ngayon. Hindi kagaya ng ilang araw. Medyo may araw, maligamgam. Pwede kang mag-t-shirt sa labas. Ngayon hindi na. Ganito ang klima nila dito sa bansang Europa. 2 or 3 araw na mainit na mainit. Katapos ng ganyan, malamig na. Babalik ulit sa dati. Ayan. Haba ng pila, Nandito ako. Ayan. Ito lang nabili ko. As usual, beer, at saka pipila tayo. Uwi na tayo. Babayaran ko lang to. Ito. Nag-exercise na naman ako. Kailangan may bit-bit akong pauwi. Ganyan ako kapag tumitingin ng kung anong mura. Yun ang bibilin ko. Ayan. Binayaran ko na. 56 lang nagastos ko sa pera nila. Kuron lang. Kailangan tipid. Maraming babayaran sa gobyerno naman nila. Buwan-buwan yan. Unlimited. Kahit na hanggang kailan magbabayad dito ng na sa gobyerno. Matanong nga yung biyanan ko kasi retire na yun. Kung hanggang kailan magbabayad ng tax, health insurance, social, at kung ano-ano pa. Kahit matanda na yung biyanan ko, yun, may binabayaran pa rin yun sa buwan-buwan. Sabi niya, aabot ng 20 mil binabayaran niya buwan dun sa bahay niya. Kasi, hindi ko, siyempre, yun,
Hindi sa gobyerno, binabayaran niya yata sa kuryente ng bahay, cellphone, at saka maintenance ng bahay. Kapag nakatira ka sa apartment, kahit na sarili mong bahay yun, may maintenance fee pa rin yun. May nagkukumpuni ng yung apartment. May tagalinis, babayaran mo yun. Ayan, labas na tayo. Ayan, makulimlim na naman ulit. Wala na yung araw na pinagnanasahan ng ilang araw lang. Ilang araw lang ang araw sumikat. Balik ulit sa makulimlim. Tapos nito, asahan mo, hindi ko, mag-i-snow ulit to. Mga ganitong style ng na to, kahit na March or April, kumisa nag-i-snow pa rin dito. Yung ang snow sa bundok, hindi pa nga tunaw eh. Nandito ka sa city, makikita mo yung bundok nila. Puting-puti. Hindi pa tunaw yung yung snow sa doon sa bundok nila. Ayun oh. Fog pa rin yung yung bundok nila. Nakikita ko dito eh. Kung may yung ski area, puting-puti oh, punong-puno pa ng snow. Ayan, pag pumunta ka dyan, kailangan ng 2 or 3 layer pa ng jacket. Tsaka yung makapalang medyas. Kailangan makapal din ng yung sapatos mo. Tsaka bonnet. Nako, manginginig ka dyan ulit. Kaya ayaw ng asawa ko pumunta. Tara, sabi ko maglaro tayo dun sa bundok. Ayaw niya. Takot yun sa lamig. Kasi magmula bata hanggang ngayon, danas na niya yung lamig ng panahon. Kaya kapag nakapunta sa ibang sa Asia, yung asawa ko, sabik siya, sabi niya sa sunbathing daw siya sa doon sa tabing dagat. Doon daw siya matutulog. Luko-luko talaga yun. Sabi niya kahit hindi na raw siya mag-hotel, basta matulog siya sa tabing dagat. Kasi sabi ka mga tao sa dagat dito eh. Alam niyo kung bakit? Wala kasing dagat dito eh. Ayan. Kaya nung unang salta niya sa Asia yung asawa ko, parang ignorante. Sabi niya, wow! Sabi niya gano'n, no? Nakakita siya ng mga street food. Yung mga luto-luto sa kalye eh. Sa Taiwan. Sa Taiwan siya doon kami nagkakilala eh. Tapos, sabi niya, hating gabi may nagbibinta pa rin, sabi niya. At saka sabi niya may open pa ring restaurant, sabi niya ganun. O 24 hours lights, sabi niya ganun. Mag-drive ka sa highway, sabi niya puro building ang makikita mo eh. Sa Taiwan puro building doon. Kasi nung nandun ako, may sasakyan ako nagdadrive sa kanya, nililibot ko siya sa buong Taiwan. Ay, sabi ko sa kanya, bayaran. Nung boyfriend pa kami noon, sabi ko sa kanya, bayaran mo lang yung gasolina. Sabi ko gano'n sa kanya. Nililibot ko siya. Hindi ako nag-o-open ng tindahan ko kasi nung time na yun, may Philippine store pa ako noon sa Taiwan. Tsaka, nung time na yun, nandun pa yung mother ko. Si mother ang dinala ko siya sa Taiwan para magbantay ng tindahan. Ayun, minsan nagagalit yun kasi halos hindi na ako umuwi doon sa tindahan. Hindi ko sinasabi sa kanya na may kadita kong puti. Sabi niya na, saan ka na ang galing? Sabi niya gano'n sa akin, wala ka nang ginawa, hindi mo na naasikaso yung business mo. Sabi niya gano'n sa akin. Kaya tatawa tayo kasi nagsalita ako ng salita natin, tatawa-tawa. Para yung asawa at anak ko, pag nagsasalita ako ng Tagalog, tawa ng tawa yun, yung dalawa, parang mga baliw. Pinagtatawanan nila yung salita natin. Sabi nila sa akin, crazy language. Sabi ko sa kanila, mas lalo yung salita ninyo, hindi ko rin naintindihan. Pare-parehas lang naman tayo, crazy language eh. Sabi ko ganun sa kanila. Pinagtatawanan ako parati yung Tagalog ko. Kaya ay nako. Kaya pag dinala yung mga taga-check,
pag bagong hindi pa nakakalipad pa yun sa sa Asia. Bagong salta sila para maignorante. Wow, katapos pag dinala mo sila sa tabing dagat. Sabing ganun, wow, sabi nila, ang init. Ang ganda ng klima. Nung dinala ko ba naman siya, may dala akong payong kasi yung init sa dagat. Grabe ang init sa mga 40 degree or 45 degrees, so, sa mainit na mainit. Tapos tumatakbo ako sa makulimlim na lugar kung may puno ng nyug. Doon ako nag-i-stay. Doon sa ilalim ng mga puno-puno. Samantalang siya yung nagbibilad siya doon. Takbo ng takbo. Parang ignorante. Sabi ko gano'n sa kanya. Pinapabayaan ko lang. Noong unang ko rin, hindi ko rin alam. Hindi pa ako nakakarating nung time na yon dito sa Czech Republic. Sabi ko, ba't ganito ang ugali ng boyfriend ko na puti? Sabi, parang ngayon lang nakakita ng dagat. Sabi ko sa kanya noon, saan ba yung bansa ninyo? Sabi ko gano'n sa kanya, kasi hindi ko pa nakikita sa mapa ko. Hindi kasi popular yung yung bansa nila, yung Czech Republic. Ang alam ko lang noon, sabi ko, hindi ko alam kung saan bansa yung Czech Republic. Sabi ko gano'n sa kanya, Amerika ba yan? Isa ring ignorante. So, Amerika ba yan? Yung Czech Republic? Sabi ko gano'n, hindi, sa Europe. Kasi ang alam ko lang sa Europe, Sweden, United Kingdom, Germany, sabi ko, pinag-aaralan namin sa history yan, si Hitler na yan. Sabi ko, abing ganon. Kaya inaantok nga ako sa school kapag pinag-uusapan na namin yung Hitler na yan. Hindi ko naintindihan masyado si Hitler na yan Sabi kong ganon. Tapos, ang kilala ko lang na bansa, Germany, Poland. Tapos, ba yun? Austria, sabi ko gano'n. Pero hindi ko alam yung country niya yan. Ano yung paano pronounce? Sabi niya Czech Republic. Sabi niya gano'n sa akin. Oo. Sabi nung saan kaya yung bansang yan? Sabi ko gano'n. Tapos akala ko English ang salita nila. Sabi akala ko English, nung may kausap siyang friend niya, sabi ko, ba't hindi ko maintindihan? Sabi ko, Amerika, nung una, hindi ko pa alam nung yung Czech Republic sa Europe. Ba't hindi ko maintindihan yung English mo? Sabi ko ganon. Pilit ko iniintindi, hindi ko maintindihan. Ayun, sabi niya, hindi raw English ang salita nila, yung Czech language. Ganon, sabi kong ganon. Kasi, matatawa ako. Isa rin ignorante, hindi alam kung saan ang Czech Republic na bansa. Yung isa rin, unang salto sa Taiwan, sa Asia, ignorante rin kasi bagong kita niya sa dagat, night market, mga kanto-kantong mga bilihin. Wow, sabi niya, ngayon lang ako nakita ng mga kanto-kantong yung mga bilihin. Sabi niya gano'n. Kasama niya yung mga friend niya noon kasi pumunta sila doon para may project sila sa mga robot, ayusing robot sa kumpanya ng isang Taiwanese. Apat sila na nandoon, nakatira doon sila sa napakalaking hotel doon sa Shangri-La Hotel. Sabi ko gano'n. Nung unang salta ako, dinalaan niya ako doon. Sabi ko ganda, naka-business suit siya. Naka-business sila, yung kwarto nilang ganda. Sabi, parang nahiya pa ako tapos sabi ng mother ko noon sa akin, alis ka na, alis. Sabi niya ganon, hindi mo na naalagaan yung business mo. Sabi niya ganon, saan ka ba nagpupunta? Sabi niya, halos hindi kita mahagilap. Sabi niya ganon sa akin kasi maraming order minsan ng mga delivery sa factory na order ng mga yung mga pagkain ng mga Pilipino.
Hindi ako pinapakalawalan ng asawa ko na na umuwi. Kasi hindi ko rin